Good afternoon, guys. Ayan, lalabas ako, bibili ko ng ng gamot ni Habi. Masama yung pakiramdam niya kanina, pero pumasok pa rin. Bukas, sabi ko sa kanya, ma-absent na siya. Hayaan niya na muna yung trabaho. Mas kailangan na yung pahinga. Kasi extra day sila bukas, dapat Saturday. Si Jermaine nga, hindi ko na pinapasok ngayon kasi grabe ang lamig. Naka-message din niya yung mga klase niya. Marami rin hindi nagpasukan. Ayun. Na-start ko na kay Jermaine yung sasakyan. Kasi ayaw gumana ng auto start. Nakatatlong try ako ng auto start. Ayaw. Yun yung usok nung na sobrang lamig. Possible pa umabot ng negative 50 yung wind chill tonight hanggang bukas. Kaya yan, sabi ko painitin mo na yung sasakyan. Ayan, nagdoble ako. Laking bagay nitong jacket na to. Napakatagal na nito. Since pa to? 2015 nung nabili namin. Pero pag sobrang lamig, ito talaga gamit ko. Tapos nagdoble ako ngayon ng hoodie kasi sobra nangangagat ang lamig. Ayun, maya lang uwi na rin siya si Habi. Kaya sabi ko bilay ko ng gamot niya. Kasi meron kami dyan pero paubos na. Ayoko na lumabas ng weekend. Lalo pag ganyan ang hirap mag-start ng sasakyan. Ayan guys, kung naririnig nyo iba yung tunog ng sasakyan. Hirap na hirap siyang i-start. Ni-start lang ni Jermaine dito. Ayan. Negative 31. Pero ang wind chill is negative 40 plus. Kaya napakalamig. Hindi nga kami nabigyan ng maraming snow nung December. Pero grabe naman ang lamig. Ewan ko hanggang kailan yan. Next week medyo bababa pero nasa negative 20 pa rin. Ayan si Jermaine, kaya di na pumasok yan. Ay nako. Marami rin kaklase mo di pumasok no? Sigurado yan. Iba kasi gaya niya nagbabas sila. Ang hirap lumakad papunta dyan sa bus stop. Si Jonas nga kanina. Sabi ko make sure mo doble-doble talaga yung suot mo. Itong triple pwede pa kasi nagbabas siya. Okay lang dito sa amin malapit ang bus stop. Pero yung bus stop niya from work hanggang sa pinaka-bus na babaan niya 15 minutes walk daw. Lalo nga yung ganyang kalamig, di ba? Ito na pala guys yung chicken kahapon na nilagay ko sa brine. So, hinugasan ko na yan. Tapos tinanggal ko yung backbone. Yan. Ito yung panimpla natin. Kakamanak. Yun. So, black pepper. Tansyahan lang yan guys kasi depende sa panlasa nyo. Dapat paprika. Wala pala akong paprika. So, Cajun na lang ilalagay ko para medyo may konting anghang din. Tapos rosemary. Crush nyo lang para medyo madurog ng konti. Tapos thyme. Tapos lemon pepper, pang tanggal ng konting lansa ng manok. Pero may nilagay din ako ng ito pala yung pang roast pa, diyan ko ipapatok yung chicken. So, mirepoix, lagyan ko ng onion, celery, carrot, at saka lemon. Yan. Lemon pepper. Tapos garlic powder, paubos na siya. Tapos kung may chicken powder kayo, chicken powder. Pero sa akin yung concentrate na chicken base. Paubos na rin to. Hindi na ako maglalagay guys ng salt. Kasi na yan nakabray na siya. Tapos olive oil. Yan, olive oil. Kasi papahid lang. Yeah. Mas maganda yung ganito kasi para malusaw ng husto. Yung lahat ng panimpla. Tsaka pwede mo muna siyang lasahan before mo siya i-rub sa chicken. Kasi pag nirekta mo yun sa chicken, hindi mo alam kung maalat ba, matabang. Kaya ganito ginagawa ko, inahalo ko muna sa bowl bago ko i-rub sa chicken.
konti. Okay na. Pero may ang ginagawa ko dyan, lalagyan ko ng konting ano lang, asukal, pinch ng sugar. Para combine yung lasa niya talaga. Yan, konting asukal lang. Pang balance lang siya ng lasa. Yan, tanggalin. Pwede natin siyang i-rub dito sa chicken. Ito pala yan. Tinanggal ko na yung backbone. Yan. I-massage nyo lang para kagat na kagat yung lasa. Hanggang sa likod. Yun na guys, yung chicken. 40 minutes na yung nandyan, kaya ilang minuto pa. Yan na ang ating chicken. Ito na yan. Good afternoon guys. Late na nakapag-vlog. Di na kami nakapag-vlog kami na umaga. Kasi masama na pakaramdam ni Habi kahapon pa. Tsaka ni Jonas. Gumawa ako ng salabat. Salabat na may honey at tsaka nag-squeeze ako ng lemon. Tapos paggabi, ito ang iniinom nila ni Yosetran. Nakakatulog sila ng mahimbing niyan at tsaka laking bagay lalo pag kami ganyang may mga flu. Kasi Robito sin kauubos lang. Nasa kwarto lang kasi siya. Malamig kasi dito sa baba. Mas malamig. Kaya sa doon. Ayun. Ayun siya. Naglalaro. Inaw. Ha? Ayan. Nauubo na. Kagabi pa yan. Ganyan. Lamig kasi sa nila trabaho Yan talaga Yan talaga. Lalo sa sobrang lamig, di naman maiwasan. Ito yung tiyan mo. Tsaka ba yan? Akala ko kayo. Yung sa labat. Okay. Mainit pa dito na lang kaya muna sana. Yan, may Vicks pa dyan. Pasok pa kami dito. Hindi siya pumasok ngayon. Sabi ko wag na kasi pahinga na lang niya yung 2 days. Baka hindi ako makapasok ng Monday. Baka nga Monday, hindi rin siya makapasok at ganyan matindi-tindi yung niya. Ubo. Tapos met-met nilalamig kaya balot na balot siya. Si Jonas mamatigas ang ulo, lumabas pa. Namiss niya si Emma Imbis na magpahinga. Mahahawa pa yun si Emma. Oo. Ay naka. Ay naman na maya-maya yan para makaidlip ka. Kakainom lang din niya ng gamot Mapanloko tong panahon Kala ko mainit Sikat na sikat ang araw. Negative 36. Pero negative 36 yan. Wala pa yung wind chill. Yung wind chill negative 40 plus. Yan. Si Jermaine. Isasaksak na yung yung kotse. Baka mahirapan mag-start Pag ganito ng minus 20 pataas, dapat sinasaksak talaga yung mga sasakyan. Para hindi hirap pag ini-start. Sa may harapan anak. Sa harap yan, sa harap. Yung wire lang, wire. Labas mo. Kita mo? Lamig. Try natin yung ginagawa ng iba. Yung hinahagis yung tubig. Tapos mag-evaporate ka agad siya. Hot water ito. Okay. Nak, testing mga anak. Ha. Yan. Diyan. Sige, akin na anak. Para makita na.
Evaporate kagad siya, oh. Hindi na siya lumanda. Hindi na umabot sa baba, eh. Ganong kalamig. Medyo ano pa nga yan kasi today is nagano. Dahil masikat ang araw. Ano lang, minus 26. Lupot mo dyan naka. Pero mamayang gabi daw, lalamig pa uli siya na hanggang ano eh. 30 plus uli. Ayan guys. Ayan, kanya masama pa ng pakiramdam. Si Jonas umukoy, okay na. Lamig eh. Pero talagang nanunutan lamig eh. Tapos yun nga, naka-receive kami ng sa alert. Emergency alert para sa buong Alberta. Karoon ng ano, ng mawawalan ng ano. Baka daw mawalan. Baka mawalan ng kuryente. So inaano nila na kasi 'di ba lahat ng sasakyan dito kapag ganito sobrang lamig kailangan sinasaksak yung black heater. Inaano nila, pinapakausapan lang kung pwede i-delay na muna ang pagsaksak ng mga Oo, sasakyan. hindi naman nila kasi gagamitin. Kasi di mo naman kailangan magdamag isaksak yun eh. Ilagay mo lang, kaya sa amin may ano eh. Smart plug. Smart plug. So sinaksakan nila ni Jeremy pero di naman namin binuksan. Pag mga ano, mga 3 hours before or 2 hours before na gamitin, tsaka pa lang namin. Oo, tsaka na namin ni-start sa plug. Sa plug. Pero naka-ready lang siya. Tapos pati nga daw yung mga extrang ilaw, extrang ano hanggat maaari. Bawasan ng gamit. Dumadami kasi yung mga ano, mga tao dito tsaka yung mga ano, 'di ba, mga establishment, mga housing, saka Dumadaming gumagamit ng kuryente. Actually, no isang gabi. Oh, yun nga, doon nga Madaling yata ako araw. nadali eh. Pero hindi ko alam kung ang oras na nawalan. Pero nagising ako ng 4:40. Sagot parang ang dilim. Napundi baka ako yung ano, may dim light kasi kami na ano eh. Sensor sa dalawang saksakan namin. Sabi ko baka napundi lang. Pagpunta ko ng bahay, pagbukas ko ng ilaw, wala kasi magtututbrush ako eh. Walang ilaw. Mga 3 yun ano, Siguro. 2, 3. Hindi ko alam eh kung anong oras eh. Lamig eh. Pero nga malamig. Yun yung araw na ano eh, yung nag-bomba rin ako ng hangin nung sasakyan tapos malamig na tapos nung gabi na walang pa ng kuryente. Actually, yung mga bata hindi alam eh. Si Jonas nakatalokbong. Kaya sabi niya, kaya pala mami maginaw. Yun ang mahirap dito pag nawala ng kuryente. Okay lang sana kung hindi ganito kalamig yung bandang summer. Problema yung gantong panahon na tapos kasagsagan pa ng sobrang lamig. Yun ang nakakatakot kasi once na lumamig yung buong bahay, possible pumutok yung mga pipe. Magsisira talaga ng mga appliances yun. Mga... Eh hindi naman lahat dito may generator para may masaksakan ka na mga heater. Yun ang kailangan natin. Ang pwede lang namin gawin doon para medyo minute, buksan yung yung kalan. Kasi gas naman yung kalan namin. Kaya lang, wala kang exhaust. Kaya lang walang exhaust. Pag Delikado tumunog yun. naman yung smoke detector, problema din. Delikado pa rin yun. Wala naman tayong ano, yung wood, ano pangalan, parang mga chimney, ganyan, mga old school na bahay. Yung gas na, yung ang tawag doon? Fireplace. Fireplace. Yung mga bahay may fireplace na kahit pa paano, pwede. Nangyari na sa atin yan doon sa small town, di ba? Small town. Pero kaibahan doon, yung bahay, pwede kami pumunta sa may restaurant. Doon kami tumambay sa may trabaho kasi kahit pa paano may generator. Eh dito, pagka nawala, saan kami tatakbo? Wala kami mapupuntahan. Ang hirap nang mawala ng kuryente. Kaya sabi ko, patay mo muna ako kay Jeremy. Pinapatay ko yung mga ilaw kanina. Sakto naman, katatapos ko lang din magluto. Sabi nga yung mga hindi pa pwede rin daw na kaysa magluto sa stove, na lang. Microwave. Mag-microwave na lang. Eh di electricity pa rin yun. Kaya lang, saglit lang. Saglit lang. Kumbaga kung may tira-tira kayo, init na lang. Tama. Yan. Kumbaga ano yun eh. Yung pag nangyari yun, lalo ngayon sobrang lamig, Diyos mo eh. Kailangan dito ng nuclear power plant din dito eh. Para mag-supply ng kuryente. Wala, dumadami. Lalo pag ganyan kalamig, nakasaksak yung Dami. kotse, nakasaksak yung Yung mga heater. dito nga, konti lang yung nagsasaksak ng mga sasakyan eh. No? na Lahat sila nasa harapan lang eh. kaya minsan hirap. Hindi hirap kasi ano yun eh, pa-start yung sasakyan kapag hindi na isaksak eh. Oh, lahat ng mga yung mga oil mo, yung mga liquid sa makina mo hindi
kumbaga nagiging, hindi naman siya frozen pero malapot siya. Malapot. Hihirapin yung makina mo bago mag-start. Okay lang kung mga minus 15, ganyan, hanggang 20, kaya pa ng mga sakyan. Pero pag minus 20 plus na, ang hirap ng pilitin. Although, may tumaandar, pero pag ginamit mo siya, Iba yung takbo. iba yung takbo ng sasakyan, parang hirap na hirap. Masira pa yung ano mo. Yung sasakyan dahil lang sa hindi mo pagsaksak. Ah. Saksak mo na lang. Sa amin naka-ready. Although yan, may alert. So, iwas-iwas muna. Mga bata, sabi ko, iwas muna paggamit ng ano, extra. Yun nga yung kumbaga yung responsibility na bawat isa dapat mabuo na dapat magtipid tayo kaso kung tayo lang or yung iba lang naman walang pakialam Kung pili lang ano, ganun pa rin yun lang, yun ang mahirap dun. kasi may mga tao talaga hindi disiplinado kahit saan naman tayo pumunta, diba? Nakikiusap na yung government ng Alberta para magkaroon ng ng Kasi nga, nangyari na nga, di ba? nangyari na nga Nangyari na nga isang gabi, nawala ng ilaw. Ang hirap pa. Nangangapa ako, gamit ko yung yung cellphone ko para may ilaw Tsaka nung nung araw na yun, di ba pumasok ako nun, kahit masama na yung pakaramdam ko dahil nalamigan ako. Sa balita, C-Train, yung parang LRT dito sa Calgary. Napuputol yung takbo kasi walang kuryente. Dahil kuryente nga yung niya, di ba? Source of niya, energy para umandar. Sipin mo na lang kung nandun ka, no? Kalagitnaan na nung Dami kalamigan. na mapatrip nga daw na ng mga pasahero Kasi nga na-stuck sila ganyan, late na. Kaso walang magagawa dahil nga yung shortage na Kaka ng shortage, what more pa pag dumami pa ang tao lalo. Konti pa lang yan, hindi pa ganun karami. Hindi pa talaga, ang luwag pa nga ako tutuusin Dami pang lugar ng dito sa Alberta na Hindi nakapaghanda ang hindi na-expect na ganun dadami kabilis ang dadami. tao. Tapos yung mga drainage din. Hindi napansin namin pag kunyari umulan ng malakas or nag-hail tas natunaw yung hail. Ang tagal bago ma-drain, nagbabaha talaga. Kaon ng sa gilid-gilid. Mga paddle ng tubig. Kaya kumbaga hindi sila naka-prepare yung city. Dapat simula pa lang nung inaano na yung Expect city. na. Dapat may mga manhole na talaga na So, dati ang bagal ng drainage. increase ng populasyon ngayon kasi ang bilis dahil nga yung mga ang daming immigrant na pumapasok 400,000, 500,000 every year. Plano nila Kaya, So dapat maging prepare ang city or ang government na masupplyan din ng enough na ganyan, yung sa kuryente. kaya stiff din ang ang competition sa trabaho Kaya lang sabi nga nung kasama ko si James, yung mga Generation B na sinasabi nila. Parang konting hirap lang na sa trabaho, maayaw na ganyan. Meron daw interview kasama yung magulang, interview sa trabaho. Naano niya rin sa balita Tsaka di ba yung kabago lang yung kasama din sa trabaho. Nag-resign na rin ka mo, di ba? Dalawa yun. Nahirapan lang, mayaw na. Wala namang madaling trabaho Gusto nila trabaho, madali. Pero yung sweldo, gusto nila mataas ang sweldo, pero madali. May mahanap kang ganun, pero hindi basta-basta. Ako talagang gusto mong makasurvive. Diba? Lalo ngayon sa dami ng competition na pag nag-a-apply. So, sa dami ng tao sa dami ng mga immigrants, lahat yan hungry sa sa pagtatrabaho. Lalo na yung mga kapwa natin, mga Pilipino na talagang tinawid sa paghihirap yung pagpunta rito. Talagang kahit anong work yan, kukunin nila yan. Kahit na mga tigalinis, ganyan, mga gagawin nila yan. Para makasurvive. Yung pa kaya mga matataas na posisyon. Kumbaga, doon mo makikita talaga yung dedication sa trabaho. Dedikasyon at saka yung pagiging matiisin at matyaga sa trabaho. Yun ang Pilipino Kung gusto mo mag-survive, tsatsagain mo talaga. Kaya ito kami, concern lang din kami, kaya sabi ko nga, iwas-iwas mo na sa gamit. Lalamigin na naman ako pag nagkataon. Nalamig na nga ako ngayon Doble-doble pa yung suot niya. Ganun talaga. Sa trabaho din niya kasi, yung lamig nga kasi dahil nakabukas yung bay door nila.
Hindi naman permanent na bukas. Yung mga binubuksan, kung Yun, yung pipe, yun nga mahirap ay eh. sarado. Mainit, tapos lamig. Init, lamig. Pag sumalang pa ako, pag nagpintura pa ako sa loob ng oven, medyo nakabukas na yung heater nun eh. Kaya Para hindi pina- paano tumigas yung pintura, di ba? tsaka para yung may temperature kasi kami ng bakal eh. Kailangan makamit namin yung temperature na yun para dumikit yung pintura. So yun. Kaya para ako nag-basketball lagi doon. Yung paglabas tas mo, malalamig lamig. yan. Actually, bago siya ng extra damit lagi, pero bali wala kasi ilang palit ng ginagawa niya, wala din. Dalawa. Sobrang init, tapos ngayon biglang lamig yan. Nagkasakit. Yan talaga kasama sa ano yan eh. Sa sakripisyo sa pagtatrabaho. Malamang Monday, hindi na rin siya pumasok muna, pahinga na lang niya yung 3 araw. Yun natin. Ay, Makapasok. total ilang weekend ka naman na pumapasok ng extra. Okay lang. Kailangan namin, wala kaming pintor, ako lang eh. Sa kanya nakasalalay eh. Tsaka ano eh, Baka sunduin ka pa ng boss mo dito. alos na perfect na rin yung ano eh, yung pagpipintura eh. Sabi ko nga, laruan lang dati yung pinipinturahan ko eh. Ayun, tubo-tubo na. Yun lalaki niya. Maramihang tubo. Ayun ako. Ay siya, sige guys, kami magpapaalam na. Yun lang, naichika lang namin yung nangyayaring ano nga rito. Dahil nga nakakabahala din yung alert na yun. Nakita nyo naman doon sa eksperimento namin ni Jermaine, hinahagis yung tubig. Hinagis, paghagis, ano ka Yung agad. ulo yun. Ayun, mawalan ka lang ng 1 oras for sure yun, yung bahay. Malamig na. Kaya talaga pag ang sabi ko, Jermaine, patayin mo na nga ako yung mga ex ng ilaw doon at mahirap na. Sana lahat maging concern, lalo yung mga nandito. Kasi lahat naman tayo maapektuhan eh. Sana isipin nyo rin na kung lahat tayo mag-donate ng counting kuryente gano'n. Konting bawas ng paggamit ng kuryente. Kami actually, pag kayo nanonood lang kami, patay lahat ng ilaw eh. Patay na dyan. Hindi kami nag-iilaw, basta manonood lang kami. Extra ano rin yan. Tsaka mostly naman mga LED na rin yung mga ilaw eh. Kaya medyo tipid-tipid na rin. Kaya ayun. Siya iinom na nga rin pala ng gamot. Paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.